Sa magandang araw ng Panginoon sa atin lahat. Ngayon po ay April 19, 2026. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Ito po ang ating online service. Papatuloy po tayo sa gawain sa iba't ibang dako ng mundo na nanonood. Binabati ko po kayo mga kapwa ko mananampalataya sa Panginoong Yesus, sa mga miyembro ng Chapel of Worship Christian Faith Ministry na hindi nakadalo kanina. Ito ang pagkakataon nyo na sumubaybay sa ating ministry. Kanina, mga kapatid, ay nalulugod tayo at pinaunlakan tayo ng mga tao dyan sa Parkstone States. May mga dumalo dyan na bisita na kataon naman na kapatiran pala natin dahil sila ay nakakilala rin sa Panginoon. Hindi ko inaasahan na may mga Kristiyano rin pala sa lugar na yon. At sadya nga na ang Panginoon ay kumikilo sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Kanina nga kami ni Tatay Jimmy, iniisip ko nga kung may aatin kanina, pero talagang ang Diyos ang maglalagay ng mga tao. Hindi masasayang yung effort natin na pagpunta sa isang lugar kung talagang sinasamahan tayo ng Panginoon Diyos. At siyempre tayo mga Kristiyano nakakaunawa sa isa't isa, nakaka-relate dito sa mga sinasabi ko na God will provide, ang Diyos ang kumikilo sa ating mga buhay. Hindi kasi natin to ministry. Ito ay pinagkatiwala lang sa atin to ng Panginoon. Ang gawaing ito ay pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Kaya naman, pag binibigay natin yung tiwala sa Kanya, binibigay natin yung buong puso natin na pagsampalataya sa Kanya, doon nalulugod ng Panginoon. Kumpara doon sa mga preparado na walang iniisip na pangangailangan sa Panginoon, yung mga taong yun na nahihiwalay sa Panginoon. Subalit kung tayo patuloy na lumalapit sa Kanya at nangangailangan tayo ng tulong sa Kanya, kumikilos ang Panginoon sa pananampalataya. Tayo nga po ay panandaliang manalangin sa pag-uumpisa ng gawain ito. Kailangan po nakadepende tayo lagi sa Kanya. Ang puso natin ay laging nakaugnay sa Kanya. Pinabati ko nga po pala lahat dyan taga-subaybay at tayo magpapatuloy sa buhay na ito, sa pananampalataya na ito. Tayo po manalangin. Aming Ama na sumasalangit, sinasamba ka po namin, niluluwalhati ka po namin. Dakilang Ama, ipinapanalangin ko rin po ang mga taga-subaybay na sa Facebook, sa YouTube. Nawa sila po ay gabayan ng Banal na Espiritu sa pagsubaybay sa programang ito. Tulungan silang maunawaan ang kapahayagan ng inyong banal na kasulatan. Gamitin niyo lamang po akong lingkod upang makasama ko sila kahit sa online service na ito sa pagsamba, pagluwalhati sa inyong pangalan. Ito po ang aming hiling at panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkaroon ng awitan ng pagsamba sa pamagitan ng mga awit. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Kantahin po natin ang Heart of Worship. When the music fades, all it strips away, and it simply come, long just to bring something that's for
to bless your heart. I bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. To the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things we made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. The heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. More than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things you made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Sa pang-awitin sa Panginoon. Have you ever wanted a deeper study of God's Word? Maybe you're looking for a structured program for your daily Bible study. The WVBS Online Bible School may be exactly what you're looking for. My name is Al Washington, and I am a teacher in the school. Have you ever wanted to have a better understanding of the Bible? The WVBS Online Bible School is designed to provide you with an online, comprehensive, in-depth study of the Bible. Also, all
portions are studied at your own pace. Badal mong tahanan sa pang-awit sa Panginoon. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Away mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa pang-awit sa Panginoon. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian,
buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y nag-iisa, sa'yo ang aming awit, isisigaw sa buong mundo. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Amen. Tunay nga po na napakasarap puriin ang ating Diyos na buhay. Amen. Isa pang awit sa Panginoon. Kantahan natin ang Panginoon. Habang tayo may lakas, habang tayo nabubuhay, purihin natin siya. Kilalanin natin siya. Sa pamamagitan ng mga awiting espiritual, purihin natin ang Panginoon. Ang sunod nating awitin ay wala kang katulad. Pemusikatha. Walang katulad ng Panginoon sa buhay natin. Ano man ang problemang darating, hindi siya nagbabago. Purihin natin siya, luwalhatiin natin siya.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pinabati ko nga pala ang classmate ko dyan, Adrian Kilaw. Okay? Na sumasubaybay siya. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Deeply powered by AI. Filmora 15 understands your intent. Sa pangawit sa Panginoon.
Tayo magpasalamat sa Panginoon. Kantahin natin itong awit na to. Kalimutan natin ang mga isipin sa buhay natin. Ituon natin ang atensyon natin, ang puso natin sa nag-iisang Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya. Let us worship Him. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let a weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. The poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Hallelujah. Sa pang-awit sa Panginoon. Know what the network management platform is? Okay, let me tell you. Here's 3 new AI-powered. Tunay nga siya ang may plano ng lahat. Alam niya ang mga bagay sa mga darating. Kaya ibigay natin ang tiwala, ang pananampalataya sa ating buhay na Diyos. God will make a way where there seems to be no way.
works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. By the road in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Nawa na napapurihan natin ang Panginoon sa mga awiting spiritual. At tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ay po'y manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin sa lahat ng pagkakataon. Tulungan niyo po aming maunawaan ang inyong pinagagawa sa amin. Nawa po ay ingatan niyo po ang bawat mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo. Tulungan niyo po sila na magpatuloy sa pananampalataya. Ito po ang aming hiling panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigilo ko taga-subaybay, maaari po kayong mag-chat or sa ano yan, yung prayer request sa anumang kahilingan upang mapanalangin po natin ang anumang mga request po natin. Okay. Tuloy po tayo sa programang ito at tayo dadako sa salita ng Panginoon natin pagbubulay-bulayan. Sige, classmate Kilyaw, pwede mo akong i-chat. Tayo naman na si live. Pwede natin, kung anong mong prayer request mo, sige, i-chat mo lang. Sa mga taga-subaybay, pwede nyong huwag nyo na lang ako i-call kasi ma-interrupt yung service. Pwede nyong i-chat sa akin yung mga prayer request nyo po. Ayan. May mga taga-subaybay po tayo natawag sa akin ngayon. Okay, salamat po sa mga taga-subaybay natin. Ngayon ay dako na tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pagkakaroon natin ng ugnayan sa Panginoon. Kung paano binuksan ng Panginoon ang ating mata. Ano tinatawag na itong ating mata? Mata ng pananampalataya. Yung mga bagay na hindi nakikita, ngayon ay nakikita na natin.
yung mga bagay ng pananampalataya, kung bakit tayo nagpapatuloy sa gawain ito, sa pagsisilbihan natin sa bawat Kristiyano. Ba't tayo nagpapatuloy sa pag-ibig na ito? Dahil may nakita tayo sa Panginoong Hesus. Dahil natanggal ang ating pagkabulag sa mundong ito. Mapapag-aralan natin ang teksto sangayon sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang bersikulo ay, ang kabanata ay 24 at talatay 13 hanggang 36. Subaybayan po natin. Lucas kabanata 24, Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Basahin po natin sa 24. To 35. Sa daang papuntang Emmaus. Okay po. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon, may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil siya. Silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang, mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa man naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyang 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon na nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Verse 28. Malapit na sila sa nayon kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin, paglubog na ng araw at dumidilim na." Sabi sa nila, kaya't sumama siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-para sa iyon at ibinigay sa kanila. Verse 31. Noong nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala
aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naharatnaan nila iyang nagkakatipon doon ang 11 at mga iba pang kasama niya. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Verse nasabi nila sa sita, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya at pinaliwanag sa atin ang mga sulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naharatnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasama nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon at nagpakita kay Simon at isinayalisay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian ito ang tinapay. Pagpalain po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sang-ayon kay Lucas. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang mga alagad sa daan patungong Emmaus, yan. Sandali lang po at may